Magandang araw at magandang gabi mga kapuso. Narito na tayo sa episode 2 ng Asawa ng Asawa Ko. Nakapagtago nga rito sina Jordan na saka si Christy. Samantala nakuha na nga ng Team Kalasag yung si Congressman. Naku po, patay na. Nadakip lahat. Ngayon talagang nagpakilala na tong leader ng kanilang samahan na siya mismo si Leon. At sinabi niya sila raw ang grupong Kalasag. Na talagang sinusugpo nila yung mga masasamang politiko. Sabi naman ito ni Leslie, yung kaibigan ni Shaira, ano ba talaga yung gusto nyong gawin? Huwag nyo na lang idama yung mga civilian dito, kami na lang. Gusto mong pulutin nila yung utak mo dito sa sahig, tumahimik ka. Ngayon nakapagtago nga rito yung mag-asawa dito sa isang accommodation. Feeling nila safe sila dun. Ngayon talagang tinatakot sila at talagang pinadapa sila rito. Walang kikilos dahil kundi mapapahamak sila. Ngayon kinausap niya itong si Congressman kasi ito naman talagang pinakapakay niya. Ngayon natatakot na itong si Christy, nag-hysterical siya. Payo sa kanya ni Jordan kumalma at tumawag ng mga pulis. Dito raw sila pwede magtago at hindi sila lalabas dahil nga sobrang delikado. Kina-question kasi siya ni Christy kung bakit dyan nga sila nagtago. Sabi niya, natatakot ako Jordan, baka mahuli nila tayo dito. Ngayon, tumawag na nga siya ng mga pulis. Samantalang si Shaira, kinausap niya best friend niya si Leslie. Sabi niya, kilala ko ang grupo niya, yan yung mga napapanood ko sa TV. Kumukuha sila ng ulo, pinupugutan nila ng ulo yung mga bihag nila. Ngayon sumigaw si Isawa. Sabi niya, tumahimik kayo, huwag kayo mag-usap. Buwaya, halika nga dito. Takpan mo ng panaklob yung ulo ng mga yan. Sabi, hoy, eto, dito nyo ilalagay yung mga cellphone saka mga kwintas nyo. Yung mga palamutin nyo, hubarin nyo yan. Bilisan nyo. Hindi nyo ilalagay, papatayin ko kayo, sabi ni Buhaya. Naglagayan na sila ng mga cellphone dito, mga gadgets. Ngayon, ito namang si Jordan, nakita niya na tumatawag na nga sa pulis itong asawa niya. Natatakot, sabi niya, tulungan nyo po kami, nandito po kami. May mga rebelde pong pumunta dito. Sabi naman ni Shaira, ano ba kasi talagang kailangan nyo? Kami na lang, huwag na yung mga ibang civilian dito. Sabi ni Leon, tinawag niya si Bakulaw saka si Igat para hanapin pa, halugugin pa yung buong resort. Ngayon nakita nga nila itong mga staff ng resort, nakuha nila yung mga ilan at siniguro nila sa ground floor na wala na nga talagang natitira pa. Kailangan uubusin, kailangan bibiyagin. Ngayon, pumasok itong dalawang lalaki dito sa tinutuluyan ni na Jordan. Nagtago sila doon sa pinaka-kwarto, sa pinakadulo, takot na takot sila. Yun pala, makikisiar lang at sasabog na rin yung pantog ng isa. Takot na takot sila, sabi, bilisan mo. Sabi ni Jordan sa asawa niya, huwag kang maingay. Ngayon, bilang dumating isang lalaki, hoy, ano ba yung ginagawa niyo dyan? Ito kasi si tagal na mag-CR eh. Hoy, babas ka dyan. Sige. Pabagal-bagal eh. Una, ito na, sabi. Ngayon, nung lumabas na nga si Jordan, sabi niya, tingin ko wala na sila. Tara na, pagkakataon na natin to para lumabas at para tumakas. Ngayon, dumating na nga yung mga staff na bihag din ng mga rebelde, nagdatingan na. Kumpul-kumpulan na sila dito. Ngayon, tinignan niya yung cellphone, si Leon. Sabi niya, sigurado ba na nandito na lahat? Wala na ba naiwan sa loob? Sabi naman ni Buhaya, Leon, ano bang dapat mong gawin? Nakuha na natin gusto natin . Kailangan ko lang makasiguro na meron pang natitira dito. Pinatawag niya si Buhaya na maghalugog pa, bumalik ulit niya sa resort para siguraduhin na talagang wala na natitira. Nakikusap ko isang babae, tama na, wag niyo na kami idamay, gusto namin umuwi sa pamilya namin. Ngayon nagmungkahi na si Congressman, sabi niya, magkano ba kailangan nyo? Bibigay ko. Sabi ni Leon, alam mo Congressman Rodriguez, kailangan mo lang naman ibalik sa mamamayan yung mga perang ninakaw mo. At pagkatapos malalaman mo rin yung ibang pinaplano ko sa'yo, kaya tahimik ka muna, okay? Ngayon nahuli na si Jordan paglabas. Mali yung timing dapat di muna sila lumabas. Dapat nagpang-abot na lang sila ng umaga, hinintay na lang sana nila yung mga pulis. Ngayon nanlaban si Jordan, kaya ba niya yan? Dalawa yan. Ang lalaki pa ng katawan, nabugbog siya. Dito pa lang bubog sarado na siya may dala pang baril.
Nakatago si Christy kaya hindi siya nahuli. Tahimik lang siya, kahit kinakabahan na siya, nanginginig yung buong katawan niya. Kitang-kita niya na nadakip ng dalawang rebelde yung asawa niya. Kinaladkad dito si Jordan at bugbog sarado na agad, nanghina na siya dito eh. Ito naman si Christy, nakatawag agad kay Jeff. Si Jeff naman pauwi na ng bahay, ngayon nagbiro pa, sabi niya, Christy, napatawag ka, sumuko ka na ba sa kapatid ko? Ba't inaasar ka ba niya? Jeff, tulungan mo ko please. O bakit umahangos ka? Nandito kami, na-stranded kami dito sa resort. May mga rebelde pumunta dito, pakiusap. Gumawa ka ng paraan, tumawag ka ng mga pulis. Nakatawag na ako ng mga pulis pero ang tagal nila. Paparating pa lang sila dito, sabi ni Jeff. Sige, gagawa ko ng paraan para makahingi ng tulong. Huwag kang mag-alala. Nagulat si Jeff na ganun na ngayon nangyayari. Delikado ang lagay nila. Ako, ngayon ang nangyari. Mag-isa na lamang lalaban si ngayon, Christy. Mag-isa siyang lumabas. Nung tinutuluyan nila. Dahan-dahan siyang lumabas. Tigas ang ulo, ba't pa kasi lumabas eh? Yan o. Ito namang si Jordan, kinakalag ka dun dalawang rebelde. Nakita ni Shaira, Jordan, anong ginawa niyo sa kanya? Mga walang niya kayo. Sabi ni Leon, meron pa palang natitira eh. Grabe puting-puti ang suot mo Sabi no. Papalag ka? Sabi no. Ang sama kasi ng titig eh. Ano ginawa niyo dito? Sabi ng dalawang lalaki. Nanlaban kasi. Sabi ni Leon, matapang ka? Nalaban ka? Binugbog dito si Leon, pinagampas ng baril. Nagsisigaw si Shaira, huwag niyo siyang saktan. Ako na lang. Pakiusap, huwag niyo siyang saktan. Talagang napahandusay na lamang si Jordan dito sa tuhod nung congressman. Tapos lumapit sa kanya si Shaira. Sabi ni Jordan, bumulong siya. Si Christy, siya na lamang yung natitirang nakaligtas. Hingi siya ng tulong sa mga pulis, huwag ka mag-alala. Bumubulong siya. Ngayon ang sama ng titig niya kay Leon. Alam niyang ito kasi ang leader. Napansin siya ni Leon, sabi niya, ba't ang sama ng titig mo ha? Lalaban ka? Sabi niya Pwede ba? Kung ano ang kailangan niyo, sabihin niyo na. Ngayon sabi ni Shaira, huwag niyo siyang sasaktan. Lahat ang gagawin namin, susundin namin, huwag mo na siya saktan. Sabi naman ni Leon, swerte ng girlfriend mo, buti pa tong girlfriend mo, marunong sumunod, di gaya mo, tigas ang ulo mo. Ngayon, ito namang si Christy, nakapagtago dito sa may mga opisina ng resort. Nagtago siya rito. Ngayon, munti ka na siyang mahuli kasi meron pang isang lalaking rebelde na parang nakasunod sa kanya. I-check tong lugar na to. Nahuli siya ni Buwaya. Sabi ni Buwaya, uy, di ba ginagawa mo dyan? Na-check ko na yan. Tapos na ako dyan. Tara na, bumalik na tayo doon. Ewan ko ba rito kay Leon? Kung ano pinapagawa sa atin, ba't pa tayo pinababalik dito? Bumalik na sila dun sa nila. Tagpuan nila sa ruta nila. Ngayon, eto namang si Leon, sabi niya, Igat, sigurado na ba kayo? Wala na kayong naiwan doon? O wala na. Ngayon, nag-text pa kasi tong si Jordan, sabi niya, okay ako, tago ka lang, love you. Nag-reply naman tong si Christy, isa pa rin to. Nag-reply, narinig ni Leon na may nag-ring. Yung ringtone ba? Sabi niya, punyeta, walang niya ka talaga. Nahuli gumagamit ng cellphone, nabugbog na naman si Jordan dito, kotang-kota na eh. Bugbog sarado, pinagampas siya ng baril dito. Sumisigaw si Shaira, sabi niya, tama na, huwag niyo siyang sasaktan. Sabi ni Leon, uy, kayong dalawa, patayin nyo na to. Tapusin nyo na ang buhay nito. Hindi mo bibigyan yung cellphone mo. Inipit yung kanyang braso kung saan yung merong pulso. Nakuha yung cellphone at nakita sa wallpaper. Picture nila mag-asawa. So nalaman niya na yung target na babae na si Christy ay asawa pala nitong lalaking to. Asawa mo siya. Ito asawa niyo. Sabi naman ni Jordan, wag mo siyang papakailaman. Ako na lang. Sabi ni Leon, kung ganon, siya pala asawa mo. Sino naman tong babaeng to? Sino to? Kaano-ano mo siya? Yung nga si Shaira. Sige, tatawagan ko siya ha. Tatawagan ko yung asawa mo. Ngayon, akala naman ni Christy si Jordan nakaligtas kaya tumawag. Hello, mahal, nasan ka? Hello, ikaw ang asawa ni itong lalakan to, di ba? Jordan, hawak namin siya ngayon.
bibigyan kita ng 5 minuto. Kapag hindi ka nakapunta dito, papatayin ko tong asawa mo. Pupulutin mo ang utak nito, sabi ni Jordan. Mahal, huwag kang magsasalita. Kung nasaan ka, huwag mo siyang sasagutin. Huwag kang makikinig sa kanya. Grabe, natatakot na rito si Christy. Ano? Tumatakbo ang oras. Nasaan ka? Alam ko nandito ka lang. Magpakita ka, pumunta ka dito. Grabe, no? Kaya sabi naman ni Christy, o sige, pupunta ako dyan. Pupunta na ako dyan. Sabi niya. Ngayon, sabi ni Leon, sige, bugbugin na yan. Ngayon, sabi naman ni Shaira, tama na. Tama na, huwag niyo siyang patayin. Huwag niyo siyang bugbugin, tama na. Gagawin ko ang lahat para lang huwag niyo siyang patayin. Ngayon, nagalit si Leon. Ikaw, pakailamera ka. Ito ang dapat sa'yo. Kasi ang ginawa ni Shaira, nung hinablot siya ni Leon, sinabunutan siya kasi pakailamera siya. Ang ginawa ni Shaira, kinagat niya yung braso ni Leon kaya na bad trip ko. Sabi niya, walang niya ka, nananakit ka. Sagit lang ha, iwan ko muna kayo, tuturuan ko na ng leksyon ko. Tuturuan niya ng leksyon si Shaira. Ayan no, sumagot kasi siya dito eh. Tapos nagkaagul na. Tapos yung mga ibang kasama nila nakatakip yung ulo para walang makakita. Ayan, sinakal siya dyan eh. Sinakal siya oh. Tapos sabi ni Sawa, tama na Leon, ano ba? Nakuha na natin gusto natin kaya umalis na tayo, sabi niya. Ngayon, kinaladkad ni Leon itong si Shaira. Binugbog dito, sinampal. Nagpaliwanag si Shaira, sabi niya, ano ba? Ba't mo ba ako sinasaktan? Nakuha nyo na yung gusto nyo. Hindi kayo makakapasok dito sa resort kung hindi dahil sa akin, kaya utang mo ang lahat ng to sa akin. Hindi mo makukuha si Congressman Rodriguez kung hindi dahil sa akin. Kaya kagabi pa lang mga kapuso, alam ko na talaga na may sabuatan eh. Kasi parang napaka-predictable ng pangyayari, diba? Kaya nga sabi ko, kontrabida rito si Lizelle Lopez bilang si Shaira, ganun din si Joey Bascon bilang si Leon. Kaya posible rin na magkasagbuatan sila kasi mga ganito may mga twist, diba? Kumbaga parang alam ko na rin kasi yung nangyari, parang tumatakbo na yung isipan ko kagabi pa lang mga kapuso. And it's confirmed na magkakilala nga tong si Leon saka tong si Shaira. Binigyan niya ng blue ticket para makapasok sa resort para magmatsyag. Kasi nga nalaman nito ni Leon na pupunta pala dyan sa resort si Congressman. Sabi naman ni Shaira, bakit? Anong balak mo? Ulihin mo siya? Ano pa nga ba? Sabi sige may balak ako. Meron pa rin akong 2 taong papupuntahin dyan. Ano mo yan? Makakilala ko. Pinakita yung litrato ng mag-asawa. Ito ang target, yung babae. Dakpin mo na rin siya. Ang pangalan niyan, Christy. Gusto ko mawala na siya sa landas ko. At gusto ko, maagaw ko lang yung lalaki. Sa akin lang si Jordan, huwag mo siyang sasaktan ha. Kaya nga sinabihan dito ni Leon na puro kasi kalandian ang inaatupag mo. Pagsabihan mo yung lalaki mo na huwag siyang maingay, huwag siyang magulo dahil kundi papatayin ko siya. Ngayon dumating si Sawa, sabi niya, Leon ano ba yan? Tapos sabi ni Leon, kung nga rin makatotohanan, sinampal niya ulit si Shaira para kung nga rin sinasaktan niya. Lahat lang pala ng to, palabas lang. Sinampal niya si Shaira na nasaksihan ni Sawa. Tapos kinaladkad na ulit si Shaira, pinabalik ko sa lugar. Nakita ni Leslie saka ni Congressman saka ni Jordan na binugbog nga tong si Shaira. Samantala to naman si Christy, takot na takot, tumawag na naman si Leon, sabi niya, Christy, nasan ka na? Pupunta ka pa ba? Meron ka na ng 1 minuto. Nasan ka na? Kung hindi, papatayin ko tong asawa mo. Pagdating mo dito, patayin na asawa mo. Sige, pupunta na ako dyan. Pupunta talaga ako. Sabi ni Jordan, Christy, mahal, huwag kang pupunta. Huwag kang susunod. Grabe, no? Grabe talaga kasamaan nito ni Shaira. Kasabot siya ni Leon. At dito na po nagtatapos ang review ni Lika para sa gabi ito mga kapuso. Pakatunghayan natin ang episode 3. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Asawa ng Asawa Ko and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kapuso and God bless us all.